palasyo, no? Impeachment ay para sa accountability, hindi sa pagkakawatak-watak. Ay, may patama si Yusek Claire Castro. Yung pagpapaigting ng accountability at transparency para sa mga public servant ay para sa taong bayan at hindi sanhi ng pagkakahati-hati. Ang tunay na ugat ng hidwaan ay ang pagpapakalat ng fake news at pagtatago o pag-cover up ng mga ebidensya upang makalusot ang mga pinupuon o iniidolo. Yan yung sabi. Kailangan makita ng taong bayan ang katotohanan. Kapag nakita natin ito, mas lalo tayong magkakaisa dahil malalaman natin kung ano ang dapat paniwalaan at kung ano ang hindi. Yun. Impeachment, accountability, hindi pagkakahati-hati. Ang tunay na laban ay katotohanan. Ano ba talaga? Ito, ayon sa palasyo, no? Impeachment is meant to ensure accountability, not to divide Filipinos. Yun nga in-emphasize ni Yusek Claire, no? That transparency and accountability exist for the benefit of the public and that national issues should be resolved through evidence and proper legal process. Mga mandirigma, the palace message is straightforward. They say impeachment is not meant to divide Filipinos. Ang pangunahing purpose nito is accountability, making sure public official answer serious issues through the legal process. 'Di ba? Yan din naman yung sigaw natin lagi dito eh. Kaya we are aligned. No? Ayan ang patunay na naka-align tayo sa palasyo. 'Di ba? Parang yung yung courtroom, hindi agad nagkakaroon ng judgment dahil sa accusation or dahil lang sa accusations. The process comes first. Evidence is examined and only then is a decision reached. 'Di ba? In the end, regardless of which side people support, what matters most is the truth. No? Due process. And syempre, respect for the rule of law should always prevail. That's where public trust in our institution is ultimately built. 'Di ba? Kaya ako, kagaya na sinabi ko, we are aligned. We are in sync with the Malacanang. Ganun talaga mga matatalino. Isa lang yung pagka nag-isip, talagang lang eh. 'Di ba? So, impeachment ay para sa accountability, hindi para sa pagkakawatak-watak. And I agree with the palace. Dahil alam niyo naman, impeachment tayo. Sabi pala ni Senator Antonio Trillanes kay Alan Peter Cayetano, wag nating i-underestimate si Cayetano kasi napaka-creative nung kanyang pagkasalbahe. I like it. Tama nga naman, no? Very creative yung pagiging salbahe ni Alan Cayetano. Ganito talaga si Senator. Hindi yan mauubusan ng gimmick. Oh, sabi ni Antonio Trillanes, hindi pa tapos ang gimmick niyan. Oh. I think this was on dun sa in a recent interview. Yan yung sinabi ni Senator Antonio Trillanes patungkol kay Peter Cayetano. Oh. Wag daw i-underestimate because according kay Senator Antonio Trillanes, si Cayetano is very creative when it comes to political survival. Pero totoo naman, proven yun, di ba? How the heck would you be able to think of that? Putya, malamang isang kislap, isang ganun lang yun eh. Isang pitik lang eh. Putya, okay, ganito. Sa harap ng media, magsusuot ka ng vest, kakasa ka ng baril, lalakad ka ng konti, magpapaputok ka, bam, 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 bam. Lalabas si Robin Padilla, no? Dadaan doon, nakapamulsa, sasabihin,
Ayun, mga tol, no? Mag-ingat kayo at medyo delikado buhay nyo, mga tol. Yung ano na ito, biruin mo yung ikinandado yung kongreso. Putya, kinandado yung kongreso. Itinago yung maze. Putya, ayop eh. Putya, grabe katuso to. Hindi mo masisisi talaga si ano. Hindi mo masisisi si Senator Antonio Trillanes. Hindi nyo po masisisi. Kung tabiruin mo, no, ang dami nga namang pinaggagawang kabalbalan nitong hayop na to. Kaya maingay si Mamay Petra kasi Pride Month. Yung statement ni Senator Antonio Trillanes na yun, no, nagre-reflect ng ano yung opinion and parang may another layer. May another layer pa ng ano, no? May konting parang binudburan ng betchin yung sinabi ni Senator Antonio Trillanes. Pero magaling no? Kahit si Detective Conan susuko dyan, oo, wala. Kahit si James Bond, hindi kayang i-crack to eh. Can you imagine that? Patay tinago yung maze. Yun na lang eh. Pucha si Bato, dinenggoy. Pucha, dinenggoy si Bato, dinenggoy si Loren Ligarda. Pucha, lahat dinenggoy. Tapos Senate President na, pucha, wala, hindi kakapit. Ginamitan ng Pokemon, ginamitan ng Biblia. Pucha, wala. Boss Noel Yambao, biruin mo, ginawa pa, no? Pucha, natanggal siya pa sa pagka-Senate President. Pucha, ngayon ang pormahan niya, ang aktingan niya, presidente na. Napaganda pa napaganda pa. Kaya akala nyo malungkot si Alan Cayetano nung nag-concede. Hindi, masaya nga siya kasi ngayon galawan niya, presidente na eh. Umiikot-ikot na eh. Mga mandirigma, no? Ako talaga very interesting yung statement ni Senator Antonio Trillanes, former. Ayan. Boss Romeo Barcibal, shoutout. We shouldn't underestimate Peter Cayetano because according to him, napaka-creative daw nito pagdating sa political survival. Hindi maubusan ng gimmick. Pero ang galing, nakipagkasundo kay Lord Velasco, no? Galing Tapos gumawa pa yan ng small committee, 'di ba? Para dun sa budget. Hayop din talaga 'to. Hayop 'to. Eto guys, sa politika normal lang yung na iba't iba ang assessment ng bawat kampo, no? Tungkol sa kanilang mga kalaban o kalyado. Pero tandaan natin opinion pa rin to ni Sentry. Hindi ito automatikong patunay na may mga ginawa ngang strategy o political maneuver si Cayetano. I-disregard natin yung may nagkabarilan doon, no? Hindi daw siya yun Hindi daw siya yun. Tapos yung 12 tsaka 13 na bilang, no? Wala lang din yun. Hindi nga daw sila pupunta sa Supreme Court. Pero pumunta na rin. Total lang yun 'Di ba? Wala yan. Walang political strategy or political maneuver na nangyari. Baka naman isipin nyo. Yung isinakay si Bato de la Rosa, tapos, what the heck? Ilagay mo under custody ng protective custody ng Senate. Then all of a sudden, patatakasin mo and then shit, so what? Parang gano'n. So what kung binatakas ko? Okay na, nag-antaray talaga ni Alan Peter Cayetano. No? Parang chess game lang ba? Parang chess game ba? No? Parang chess game. Minsan, iniisip ng isang player na may malalim na plano yung kalaban. Di ba? Ano ko yung gagawin nito? Putyang tindi nito. Pero minsan, no? Simpleng galaw lang pala yun. Kaya, lagi kang
pamapagmatsyag dapat. Kaya mahalagang tignan yung yung actual actions at hindi lang yung mga hula or interpretasyon. Kasi guys, habang nagpapatuloy yung mga usaping may kinalaman sa impeachment at iba pang political developments, natural lang na marami ang mag-aanalisa ng bawat kilos ng mga pangunahing personalidad. Pero sa dulo, ang pinakamahalaga pa rin ay kung ano yung tunay na mangyayari at kung ano yung makikita sa mga opisyal na aksyon. Hindi lang sa mga pahayag o kaya mga speculations. So, sa ngayon yung sinabi ni Senator Antonio Trillanes, ako naniniwala ko it's a part of a political discourse. Kung magiging tama o mali yung assessment niya, panahon at mga susunod na pangyayari yung makakapagsabi lang. Kaya bilang mga mamamayan, mas mabuting obserbahan natin yung facts, and syempre ang official actions din at yung magiging resulta kaysa agad na magbigay tayo ng konklusyon na bakla nga si Alan Peter Cayetano. Biglang gumanon Dire-diretso na biglang naging bakla pa lang ganun. Hindi, pero ako naman, ako, naniniwala ako bakla talaga hindi. Naniniwala ako na eto si Alan Cayetano, talagang demonyo to. Dalawa na yung nagsabi. Una si Senator Antonio Trillanes, si Ping Lacson din. Don't underestimate. Same words. Kasi andyan lahat ng preba Kahit sabihin na natin na speculation pa lang yan, pero andyan lahat ng preba. Only evidence can speak that correct. Cayetano be like, step 1, you do that. Step 2, you do this. Step 3, I will talk to the media and social media. We lay low. Biglangan na ganuhan Kaya sabi ko sa inyo, si Alan Cayetano, literal, literal na demonyo, umahon sa impyerno, nagkatawang tao, tinanggal yung buntot, tinago niya yung buntot niya tsaka yung sungay niya, Tapos, ayun, tumakbong senador. Ultimo kapatid niya, buwisit sa kanya. Ayun nga Boss Carlo Cabizon. Ultimo yung kapatid niya, buwisit sa kanya. Alan Petra is the legit demonic. Hindi lang talagang siya yung sabi nga ng mga DDEs, Devil. You're a devil. Sabi sa Sabi sa akin nung dun sa comment natawa ako Minessage ako Sabi niya, Banat Boy, sabing ganun. Ginagaya mo lang yung pangalan ni Banat Bay, sabing ganun. Pero puros masasama lumalabas sa bibig mo, hindi kagaya ni Banat Bay na talagang patas lang siya. Ikaw, devil ka, devil. Na-imagine ko habang sinasabi niya Pinaalis siya ni Satanas doon. Sobrang devil daw Mali. Boss Lord. Wala na ano niya Nadali niya Nadali niya si Satanas doon. Pinuksa niya. Ganong katarantado to si Alan. Kutya, ginulpi niya doon sa baba, sa impyerno, ginulpi niya si Satanas doon. Nung ginulpi, hindi pa nakontento. Putya, kung ano yung mga natutunan niya doon sa baba, dinala niya dito.